hindi ibig sabihin na masayang ibang tao na ikaw din ay masaya. Amen? Minsan, yung iba sa atin, ang galing magtago ng kanilang nararamdaman. Minsan, hindi mo mahalata ang isang tao depressed pala. Anong itsura ng taong depressed at nalulungkot? Hindi man siya yung taong nakasimangot. Madalas sa mga depressed, marunong mag-fake, magbalat kayo. Pinipilit nilang itago ang kanilang sakit, ang kanilang lungkot sa pamamagitan ng kanilang ngiti. Pero yun yung tanong, sa gitna ng ating mga nararanasan pa rin na lungkot, paano kaya manunumbalik ang tuwa, ang galak, ang panibagong buhay sa atin? Well, first, my dear friends, I am inviting you, be grateful, be thankful, appreciate what you have. Amen? And the greatest prayer is being able to praise God despite your pain. The most powerful and most beautiful prayer is being able to thank God even if you have a problem. So say to your problem, Hallelujah! Ano man ang iyong pagsubok, sabihin mo, yan ang panalangin mo, Hallelujah! Sakit ba ng ulo mo, ang asawa mo, sabihin mo, Hallelujah! Parating na ang naniningil sa iyo, ano sasabihin mo, Hallelujah! Matigas ang ulo ng anak mo, Hallelujah! Masakit ang katawan mo, ang dami ng kumikirot, sabihan mo yan, Hallelujah! Praise God despite your hurt, your pain, your problem. Be grateful in the darkness. Kahit na ikaw ay nasa loob ng dilim ng iyong buhay, magpasalamat ka. Bakit? Kasi tandaan niyo po na kailangan din ng buto ang dilim para tumubo. Pag palagi ang buto nakabilad sa araw, matutuyo yan. May dahilan bakit hinahayaan ng Diyos ang dilim sa ating buhay. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit pagkamatay ng anak ng Diyos, naghintay muna tayo ng ilang saglit, ilang oras, isang araw, bago siya nabuhay? Bakit hindi ba pwede na pagkapako niya sa krus, nung nalagutan na siya ng hininga, bigla na lang siyang mabuhay? May dahilan ng Diyos. Tinuturuan tayo. Kailangan pa rin ng panahon para umusbong, para tumubo, para lumaki, para lumitaw ang bagong buhay. Huwag kang maiinip, kapatid. Naiinip ka kasi hindi ka nagpupuri sa Diyos. Nalulungkot ka kasi nagkukulang ka sa pagpapasalamat sa Diyos. You also need that problem. You also need that darkness in order for you to grow and to have new life. Yan yung una, ang mabuting balita, para manumbalik ang tuwa sa ating puso. Praise God. Thank the Lord. Amen? But secondly, say to your problem, proclaim this, sandali lang ang problema. Lilipas din yan. That is the good news. In a few moments of time, in a few days, a lot has happened. Opo, sa mabilis sa panahon, minsan nabibigla ka, may nangyayari, may pagbabago. Kasama mo pa lang siya, nakipag-birthday kayo, kinabukasan nabalitaan mo, wala na ang kaibigan mo. Umaaraw pa lang, ilang saglit bigla, uulan, babagsak ang ulan. Napaka-sweet pa lang ng misis mo sa'yo. Pero ilang saglit, nag-iiba yung mood. Bigla na lang hindi kumikibo. Bigla na lang nagtatampo. Di mo maintindihan. Isang araw, napakalakas mo. Pero isang araw, pagising mo, minsan, hindi ka na makatayo. Ang dami mong nararamdaman, nakirot at sakit sa iyong pangangatawan. Isang araw, maayos ang iyong kabuhayan. Pero isang araw, bigla nalugi kayo, naubos ang lahat ng inipon niyo. A lot of bad things can happen in an instant. But also remember this, a lot of good things can also happen in an instant. In just 3 days, we have witnessed the Son of God from death, He rose again to new life. At kung ikaw ay talagang disipulo ni Kristo, huwag ka mag-alala. Sa maiksing panahon, kaya din gawin ng Diyos yan. You can instantly, quickly receive graces and blessing
from God if you believe. Meron mga iba, may sakit, sa isang pray over lang, gumagaling. Nangyayari po yun. Meron mga iba, ang tagal na nagbabayad ng utang. Pero pag sinagot ng Diyos ang dasal nila, pag tinamaan nila ang negosyo, hindi lang pambayad ng utang ang binibigay ng Diyos, sobra-sobra pa. Meron mga iba na hinahanap ang Prince Charming nila. Ang tagal na single. Pero dahil sa kaka-Facebook, nakakilala ng AFAM. Alam niyo yung AFAM? Hindi niyo po alam? O Google niyo, foreigner. Mabait naman. At nakita nilang happily ever after nila. Hindi dito sa Pinas, sa abroad pala. Maaaring dasal ka ng dasal. Wala pa rin yung sagot sa iyong hinihingi sa Diyos. Pero baka hindi mo napapansin. Meron ng binibigay na grasya sa iyo ang Diyos. Ano yon? Kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Kahit wala pang kasagutan ng ating mga suliranin, basta't panatag ang ating isip at may tuwa ang ating puso. Hindi po ba yun yung mahalaga? See, my dear friends, that God's suffering was just a few days, and yet it has transformed our life. At tandaan niyo po, mas mahaba ang luwalhati ng Diyos kesa sa anuman pagdurusa at sakit. Ilang araw po ang pagdurusa ng ating Panginoon? 3 days. Siya'y pinahirapan, siya'y pinatay, siya'y nilibing. Pero nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ilan daw araw siyang nakasama ng kanyang mga alagad. Naranasan nila ang muling nabuhay na si Kristo. 50 days. Kaya nga meron tayong Pentecost. Yung 50 days, 50 araw, kasama siya, buhay, nakikain, gumawa ng milagro bago siya umakyat sa langit. Kaya akala mo, ang tagal-tagal mo nang nagdarasal, pag sinagot ng Diyos yan, tandaan mo, mas marami, mas mahaba ang mararanasan mo pagpapala. Pag sumasagot ng panalangin ng Diyos, hindi niya tinatapatan yung ating panalangin. Hindi higitan pa niya. At yan ang mabuting balita. Amen? Isa po sa mga mahirap na itanim na halaman ay ang kalamansi. Dahil pag tinanim mo, pag tumubo, umusbong, hindi naman agad mamumunga yan. Taon ang bibilangin mo bago ka makapag-harvest ng bunga. Ilang pong taon? 5 taon. Tagal po, no? Pero alam niyo po, pag nag-umpisa na tumubo, mamunga ang kalamansi, tuloy-tuloy na yan. Kikita ka. Ilang taon na pagkakakitaan? 10 taon. What is 5 years to 10 years? It is double of the amount of time that you have been waiting. And that is the good news. You may be waiting for so long. You have been suffering for so long. But remember that when God will bless you, it will be double your suffering. It will be double your hurt. When God will give you His grace, it will be double your problem. Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Baka nananatili ka pa rin nakabaon sa libingan ng kasalanan, ng problema, ng pag-aalala. Wala ang Diyos sa libingan. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa mga patay. Muli na siyang nabuhay. Kaya ikaw, gustong maging masaya, samahan mo si Kristo. Mabuhay ka. Binibigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Tatanggapin mo ba? Ito ay ang mabuting balita. Sabihin natin sa ating mga problema, sandali ka lang. Sandali, ibig sabihin, madali ka lang. Easy ka lang. Sa tulong ng Diyos, chicken ka lang. Hindi man pagpapawisan ng Diyos sa iyo. Pero sabihin mo sa problema mo, sandali ka lang. Ibig sabihin, sa maiksing panahon, kayang lutasin ng Diyos anuman ang iyong pinagdaraanan na bigat at pagsubok. Amen? Rise, my dear friends. What does rise mean? R-I-S-E. It means remain inspired, strong in courage. Rise. Remain inspired, strong in courage. Paano ka makakatayo muli? Paano ka magkakaroon ng tuwa sa gitna ng dilim na mga problema? First, thank the Lord despite your pain. Praise God. Secondly, say to your problem, sandali ka lang.
magmadali ka lang sa tulong ng kapangyarihan at grasya ng Diyos. My dear friends, when you pray, do not tell God how big your problem is. Rather, when you pray, tell your problems how big is your God. How do you pray? Paano kayo nagdarasal? Anong sinasabi nyo sa Diyos pag kayo'y nananalangin? Diba? Yan yung pagkukulang at kahinaan natin. Pag meron tayong problema, pag nag-uumpisa na tayong mangusap, magdasal sa Diyos, tuloy-tuloy sinasabi natin sa Diyos, ano yung ating mga suliranin? Ano yung ating mga pagsubok? Gaano kalaki ang ating problema? Pero ano ba ang pananampalataya? Ang pananalig sa Diyos ay nagtitiwala ka na mas malaki ang kanyang grasya kaysa dun sa iyong pinagdadaanan na mabigat at mahirap sa buhay. Tandaan niyo po yan. Sabihin mo sa problema mo, gaano kalaki at makapangyarihan ang Diyos. Kesa sa palagi mong sinasabi kung gaano kalaki at kahirap ang problema mo. Talaga bang makapangyarihan ang Diyos? Oo naman. Basahin niyo po ang Biblia. The Bible gives us a proof of how strong, big, and powerful is our God. Who is this God that we believe? Hindi ba siya yung Diyos na kayang patigilin ang dagat para makadaan si Moises at ang kanyang bayan? Sino ang Diyos ang ating pinaniniwalaan? Kung hindi ang Diyos na kaya niyang sirain ang matataas na pader ng Jericho para makalusob at makapasok ang kanyang hinirang pinili si Joshua. Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang isara, itikom ang bibig ng mga leyon para hindi nila kainin, kagatin at lapain ang propeta na si Daniel? Sino makapangyarihan Diyos kung hindi ang Diyos na kaya niyang talunin ang higanteng si Goliath para manalo ang maliit na pinili niyang magiging hari na si David? Sino makapangyarihan nating Diyos? Walang iba kung hindi ang Ama ni Jesus na kaya niyang talunin mismo ang kamatayan, na kayang magbigay ng buhay mula sa kamatayan. Sinong ating Diyos? Siya ang Diyos na kaya niyang magpalakas, makagawa ng milagro kung mananatili ka lang sa Kanya. Ano ang sinasabi? Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things in Christ who strengthens me. Tandaan niyo po yan. Kaya mong gawin ang lahat kung nasa iyo si Kristo na nagpapalakas sa iyo. Take note, lahat ng bagay. Hindi niya sinabing kakaunting bagay. Hindi niya sinabing posibleng bagay. Sinabi niya lahat ng bagay. Imposible, mahirap, mabigat, nakakabangha. Kaya mong gawin kung nasa iyo si Kristo. Tanungin natin ang ating sarili. Nasa atin ba si Kristo? Kaya nga nakakamangha, nakakabilib sa unang pagbasa. Pinagbawalan na nga si San Pedro na wag nang ipanaral, wag nang ipahayag ang katotohanan tungkol sa muling nabuhay na si Kristo. Kung hindi, sila'y papakulong. Kung hindi, sila'y paparusahan. Pero naglakas loob siya. Pinatawag na nga siya doon sa konseho. Pero napakatapang niyang sumagot. Si San Pedro na simpleng mangingisda, si San Pedro na hindi naman talaga nag-aral, saan niya nakuha yung katalinuhan, yung tapang? Diba? Nung pinapako ang ating Panginoon, isa si San Pedro, sinakwil niya ang ating Panginoon, tumakbo. Ba ngayon? Napakalakas ng loob, pumaharap sa mga opisyales, sa mga nakakatanda ng bayan. Paano niya nagawa? Because the resurrected Christ was in Him. Sa ating ebanghelyo, napakaganda. Nagpakita na nga ang muling nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena sa 2 alagad. Pero yung mga apostoles, nananatiling ayaw maniwala, nagdududa. Mismo ang ating Panginoon, siya na nga lumitaw, nagpakita, pinagalitan sila, pero ito yung nakakamangha at napakagandang detalye sa ebanghelyo. Kahit na meron silang pagdududa, kahit na mahina ang kanilang pananampalataya, nagpakita pa rin siya at pinagkatiwalaan sila sa isang misyon. What is this telling us?
that even disbelief, even doubt, cannot stop God. Kung nga yung dagat, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kung nga yung mga malalaking pader, walang kwenta sa Diyos. Kung nga yung mga leon, yung higante, ay natalo ng Diyos. Kahit ikaw, meron kang pagdududa, kahit na makina ang iyong pananampalataya, magbibigay pa rin ng kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Ang kailangan lang ay kakaunting pananampalataya. Di ba? Yun naman ang sabi ng Panginoon sa atin. If you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, move. You can say to the tree, move. It will move. Oo, dumadaan tayo sa mga panahon na kahinaan. Oo, meron tayong pagdududa. Oo, minsan nararamdaman natin malaki, utang na babayaran natin, nahihirapan na tayo, nakikitungo sa ating mga kamag-anak, kapamilya dahil sinisiraan tayo, ginagawang mahirap ang ating buhay. Oo, naiinis ka na dyan sa iyong asawa, ang tigas ng ulo. Oo, sawa ka na dyan sa iyong anak, sobrang pasaway. Oo, ayaw mo na, gusto mo nang sumuko dahil napakasakit ng iyong nararamdaman sa katawan. Oo, alam ko yung iba sa inyo, gusto nang umuwi sa Pilipinas, sumuko dahil naku-homesick, nadidepress. Totoo po ang mga realidad na ito. Totoo ang mga masasakit at malungkot na karanasan na ito. Pero kahit nakakaunti katiting na paniniwala kay Jesus, sapat na mapangyayari niya ang kanyang himala, ang kanyang kapangyarihan sa iyo. So let us once again unite ourselves with the resurrected Christ. Let us ask the Spirit of Christ to be with us so that we can do all things through Him who strengthens us. Yes, it is good to seek happiness, but it is better that we should be at peace in this life. Our goal should always be peace. Amen? At ano po ang kapayapaan? Tandaan niyo po ito ha. Ang kapayapaan ay yung wala kang inaalala. Ang kapayapaan ay yung wala kang sama ng loob. Ang kapayapaan ay yung malinis ang iyong konsensya. Diba ang sarap matulog bawat gabi when you are free from worries, when you do not have any resentment, and when you have a clear conscience. Pagpayapa ka, susunod yung ibang mabubuting grasya. Pagpayapa ka, hindi malayo na magiging masaya ka. Pagpayapa ka, kahit na nabibigatan ka sa buhay, magiging magaan, magiging madali, at makakayanan mo ang lahat. Amen? Ngayon ang tanong, paano ba tayo magiging payapa? Paano natin matatanggap ang kapayapaan? 3 bagay lang po. I want you to remember this. Number 1, always be grateful. Palaging magpasalamat sa Diyos. Kaya nga po si San Pablo, yan yung turo niya. In all circumstances, in all situations, be grateful to God. Nagpapasalamat ka, payapa ka, at pagpayapa ka, masaya ka. Amen? Be grateful every day. Meron napakaganda pong kwento tungkol po sa isang sinihan. Itong may-ari, naglagay po ng karatula, free admission. So lahat ng mga tao nakita po nila libre. Ano po yung palabas? Award-winning film. So lalo pong na-curious sa mga tao. Dahil libre din naman po, pasok po sila lahat doon sa sinihan. Jam-pack, punong-puno po. Ito pong movie house. Pagkatapos ng ilang saglit, biglang umandar na po yung projector sa likod. At anong nakita nila? A widescreen. So naghihintay po yung mga tao. Excited na sila. Nag-uumpisa na yung pelikula. But after 1-2 minutes, wala pong nangyayari doon sa screen. Puti lang po lahat ng kanilang nakikita. So medyo alingon-lingon na yung mga tao. Tinitignan nila, may sira ba itong pelikula? Bakit walang nangyayari? Bakit puti lang? Tumipas po 3 minutes, 4 minutes, wala pa rin nangyayari. Medyo naiinip na, nababagot na yung mga tao.
nagrereklamo na. Lumipas po 5-6 minutes, may naririnig ka na sa mga tao. Sabi nila, ano ba naman yan? Nasaan na yung palabas? Hanggang 7-8 minutes, meron na pong tao, tumayo, umalis. After that 8 minutes, doon pa lang po may gumalaw doon sa screen. Paunti-unti po, merong movement at pinakita po kung nasaan yung pelikula, nasa hospital. At pinakita po, doon sa gitna, isang kama at nakahiga ang isang tao, isang lalaki, balot na balot ng benda. Puno po siya ng cast. Hindi po makagalaw. Diretso lang po, nakahiga sa kama. Hindi po niya magalaw yung kanyang liig. Yung po pala nakikita ng mga tao na puti, ay yung nakikita ng tao na pasyente, yung dingding puti sa taas. Bigla meron po lumabas na mga salita. Sabi, if you had been bored for 8 minutes, please remember this person who had an accident and is paralyzed throughout his body, wherein the doctor said that he will not be able to move throughout his life. Nagagalaw niyo pa po ba yung inyong mga liig? Subukan niyo nga po. Kung nagagalaw niyo po, salamat sa Diyos. Amen? Nagagalaw niyo pa po ba yung inyong mga kamay? Subukan niyo po. Nauunat niyo pa ka? Nauunat niyo po? Nagagalaw niyo? Huwag po kayong mahiya kahit na may kilikili power ka. Kung nagagalaw mo, salamat sa Diyos. Kaninang umaga, nung pagkagising niyo, nung pagkalabas niyo, pagkatayo niyo sa kama, have you thanked the Lord already? Maybe some have not thanked God. Pero sa susunod po na kayo'y nakakagalaw, palagi kayong magpasalamat. Bakit tayo ay nalulungkot minsan? Kasi hinahanap natin sa buhay natin yung wala kaysa dun sa meron. Marami sa atin hinahabol yung wala. Pero nakakalimutan pasalamatan kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung mga apostoles, umiiyak, sinara nilang kanilang sarili sa isang kwarto. Bakit? Kasi ang binibigyan nilang pansin, yung pagkamatay ng ating Panginoon. Pero nakalimutan nila kung ano naman ang kanilang natanggap dahil sa sakripisyo ni Jesus. Yes, they may have lost Jesus. He was killed, He died. And yet, through His sacrifice, He gained salvation for our souls. Yan ang mabuting balita, mga kapatid. Tandaan niyo po, sometimes when you lose things in your life, God will also give you a gain. Huwag mong titignan yung mga nawala. Tingnan mo kung ano yung kapalit ng nawala. Oo, maaaring nawalan ka ng pera. Nagkaroon ka ng utang, pero tingnan mo naman, nakakapag-aral yung anak mo. Maaaring nawala ang lakas mo, nagkasakit ka. Pero tingnan mo naman kung anong nakuha mo, mas matatag, mas malakas sa pananampalataya sa Diyos. Maaaring nawala, iniwan ka ng asawa mo, pero tingnan mo naman, mas naging malalim ang inyong pagsasama ng inyong mga anak. We may lose some, and yet in every loss, there is a gain. Thank the Lord always for what you receive. You will experience peace in your life. Amen? Pero pangalawa, so that you will be at peace. Be with somebody. Sino po yung mga nadidepress? Sino yung mga nagpapakamatay? Yung mga nag-iisa. Yung mga sinasarili nila ang kanilang problema. Mga kapatid, isang paalaala po ito. Kung dumadaan ka man sa problema, hindi ka nag-iisa. Minsan, yan yung kahinaan na napakarami sa atin. Pag mayroong pinagdadaanan na problema, hindi po ba? Napaka-OA natin. Amen? Kala mo naman, ikaw lang ang may utang. Kala mo naman, ikaw lang ang iniwan ng asawa. Kala mo naman, ikaw lang ang may sakit. Kala mo naman, ikaw lang ang magulang at nilalabanan ng mga anak. Hindi ka nag-iisa. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, hindi po tayo anghel. Dahil tao tayo, masasaktan tayo. Dahil tao ka, may katawan ka, talagang dadanas ka ng paghihirap. Hindi ka anghel. Pero kung maaalala mo, hindi ka nag-iisa, di ba? Maiibsan, magiging magaan yung iyong nararamdaman. Ang problema ng napakarami sa atin, pag mayroong problema, ayaw bitawan sa nilalagay dito sa isip. Kaya ano po ang epekto? We become depressed. Look at that word, depressed. You are being pressed down. Hawakan mong cellphone mo, magaan. Pero kung maghapon mong hinahawakan ng cellphone mo, mangangawit ka din. You should learn to let it go sometimes.
Kung ayaw mong bitawan, patulong ka sa Diyos. Ang mabuting balita, kahit na sinara mo ang iyong sarili sa iyong mga problema, kayang pumasok ng Diyos. Di niyo po napansin? Nakapinid ang mga pinto, nakasara ang kwarto, pero nakapasok ang Diyos. Gusto ng Diyos na damayan niya tayo sa ating mga lungkot at problema. Huwag mong dadalhin, huwag mong bubuhatin mag-isa ang problema mo. Kaya ka nalulungkot, kaya nawawala ang kapayapaan. Be with people, most especially with people who love you. Iwasan natin yung mga tao na kung saan pinakikisamahan tayo dahil tinitiis lang tayo. Remember, be with people who celebrate you, not with people who tolerate you. Dahil pagkasama mo yung mga taong masaya sila pag nandiyan ka, di ba nagiging masaya ka din? At doon ka na-i-inspire. Be with people who love you, who celebrate you. Be with the right people. So ask yourself, yung mga kasama ko, tama bang mga tao yan para sa akin? Third and last, be with God. Without God, there is no peace. You have peace because of God. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Peace can only be given by God because peace is a gift from the Lord. Ilang beses, sinabi ng Panginoon, peace be with you, peace be with you. Kahit na maghirap ka, kahit na magpagod ka, kung hindi ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, ang kapayapaan, hindi ka magiging payapa. Amen? Kaya nga, pag malayo ka sa Diyos, malayo din ang kapayapaan sa iyo. Isa pong karanasan na hindi ko makalimutan sa buhay ko. My most unforgettable Mass ay nung minsan inanyayahan po ako magmisa sa isang bahay. Pagkadating ko po, sobrang laki po ng bahay, sobrang yaman po ng pamilya. Ang misa ko po pala patay. Namatayan po itong pamilya. Unfortunately, na-aksidente po yung anak nila. Napakabata po. At sobrang sakit, hindi ko po makalimutan kasi kahit na nakapaligid po sila ng kayamanan, ng karangyaan, they were so miserable because of the loss of their loved one. At alam niyo po kung ano yung narinig ko galing sa kanila, sabi nila, Father, kahit na ipagpalit namin lahat ng kayamanan, basta't maibalik lang namin itong anak naming na aksidente. Napakasakit po para sa magulang, hindi po ba? Na siya ang maglilibing sa kanyang anak. Hindi po ba dapat baliktad? Yung mga anak sila maglilibing sa magulang. But because of an accident, there was a tragedy, there was a great loss. Tingnan niyo po, dun sa panahon na yon, their wealth, their money could not give them peace. Umiinom po sila ng pampakalma, pampatulog, dahil ilang araw na po iyak ng iyak. Pero kumalma lang po sila nung nagmisa na po kami. At sabi ko po, ngayon ko na naiintindihan, ngayon ko na po naranasan kung ano yung pinagdaanan ng mga apostoles nung namatay ang Panginoon at sila ay nagkulong sa kwarto kamukha niyo. Kahit na nalungkot sila, nagpakita ang Diyos. At ngayon din, nagpapakita at nagpaparamdam ang Diyos. Nung tinaas ko po ang hosya, nag-iiyakan po sila. At dun lang po naibsan yung lungkot nila kahit na paano. My dear friends, you can be happy but without peace. Amen? Alam niyo yung muka ng taong suicidal. Hindi naman yung nakasimangot, hindi naman yung malungkot. Hindi mo mahahalata sa tao na gusto pala niya magpakamatay. Nakangiti, normal lang po ang itsura ng taong gusto magpakamatay. Hindi ibig sabihin mukhang masaya, payapa. Pero paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kahit na marami kang pinagdadaanan, nandyan ang Diyos, naniniwala ka, hindi ka niya pababayaan. Amen? So mga kapatid, sana maalaala natin ito. Oo, maganda maging masaya. Mabuting maging masaya. Pero mas mabuti kung tayo ay payapa. Please remember this, that no one can close the door that God has opened for you. Ang ganda po, no? Walang sino man makakapagsara ng pintuan kung ito ay binuksan ng Diyos para sa iyo. Dahil ang para sa iyo ay para sa iyo. At kahit na anong gawin ng ibang tao para hindi ka makapasok dyan, kahit na magplano sila, kahit na siraan kanila, kahit na pigilan kanila, kung pinlano ng Diyos na ang pintong yan ay para sa iyo, walang magagawa ang ibang tao.
Kahit na maging hadlang ang ibang tao sa iyo, kahit na gumawa sila ng masama, huwag kang mag-alala dahil mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa sino mang tao. Amen? Yan ang kwento ng unang pagbasa. Napakaganda. Balikan niyo, unawain niyo. Ano ang narinig natin? Dinampot ang mga apostol ng Panginoon. Kinulong sila, pero nagpadala ng anghel ang Diyos para buksan ang pintuan ng kulungan. Nung kinaumagahan, nabigla ang mga nakakatanda ng bayan, ang mga pare, ang konseho ng Sanhedrin. Aba, pinakulong natin ang mga taong ito. Bakit? Nakalabas na naman, malaya na naman sila. Kasi hindi plano ng Diyos na ang mga apostol ay makulong. Ang plano ng Diyos ay sila ay malaya para ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Believe that, my dear friends, that someday God will also open your closed door for you. God will bring you to the place where you should be. Where you are now. You are supposed to be there. Amen? Unawain niyo po yun. Kahit na nasaan ka man, plano ng Diyos yan na dyan ka muna. May ginagawa ang Diyos. Darating ka din, hahantong ka din. Doon sa lugar ng tagumpay. Doon sa lugar na payapa. Doon sa lugar na kung saan ikaw ay masaya at magpapabuti sa iba. Kung wala ka pa doon, maniwala ka, hindi pa panahon para mapunta ka doon sa kalagayan na yun. Pero pag panahon na, walang makakapigil sa iyo. Pag panahon na ng iyong tagumpay, ng iyong kalayaan, ang Diyos mismo siyang gagawa ng paraan para sa iyo. The good news is, God will make a way. Amen? Repeat that every day. Let that be your prayer, your belief. God will make a way for me. God will make a way for my family. Hindi kami hahayaan ng Diyos na mabulok na lang, na makulong na lang, na mapabayaan na lang. May ginagawa ang Diyos. At pag nakarating ka na doon sa lugar ng tagumpay, kahit man merong magplano ng masama, hindi ka niya mapapabagsak at mapapababa dahil ang naglagay sa iyo dyan ay ang Diyos. Dahil kung galing sa Diyos, magtatagal. Amen? Pero kung galing lang sa masama, hindi yan hahayaan ng Diyos na manatili. Kaya nga huwag tayong mag-alala. Kung merong man naninira sa iyo sa opisina, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Kung man ikaw ay nagninegosyo, meron naninira sa iyo para malugi ka, huwag kang mag-alala. Alay mo sa Diyos. Magdasal ka. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng negosyo, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para yan ay lumabong. Magandang itanong yan. Ano yung mga saradong pintuan ng buhay ko na gusto kong pabuksan sa Diyos? Sarado pa rin ba yung application para sa visa? Hindi ka pa nakakapunta sa ibang bansa? Manalig ka, maniwala ka. Pag ang Diyos ang nagbukas niyan, tuloy-tuloy. Sarado pa rin ba ang mga oportunidad kaya hindi ka nakakabayad ng utang? Manalig ka, maniwala ka sa Diyos. Pag binuksan niya ang mga oportunidad, sunod-sunod, hindi lang pambayad ng utang ang makukuha mo. Sarado ba ang isip ng asawa mo? Hindi ka na mahal, hindi na kayo inuuwian, kayong mga papamilya, kayo ng mga anak mo. Alay mo siya sa Diyos, pagdasal mo. Pag naliwanagan yan, mananatili, magbabago yan. Hindi mo na makikilala yung iyong asawa. Sarado ba hanggang ngayon yung hinahanap mong papagaling, magandang kalusugan? Pagdasal ka, manalangin ka sa Diyos. Ang nakakapagtaka at nakakapagbilib, ito po. Kahit na kinulong ang mga apostoles, hindi sila tumigil, nagdasal at nagpuri sa Diyos. At yun naman talaga ang naging dahilan. Bakit hindi sila pinabayaan ng Diyos? Pinatunayan nila ang kanilang pananalig sa Kanya na kahit nasa gitna ng dilim, gitna ng problema, ng pagkakulong, hindi nanghina ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Do you want God to open doors for you? Then keep on believing, keep on praying, keep on loving the Lord.